أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وقدوتنا وأسوتنا حبيب إله رب العالمين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرده الشريف أما بعد سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga mahal naming tagapakinig, taga-subaybay, nawa nasa mabuti po kayong kalagayan palagi. Nawa gawin tayo ni Allah mula sa mga mukhlasin gaya ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, ang mga ahlul bait alaihimus salatu wassalam jami'an. Gawin tayong mukhlas sa lahat ng ating mga ginagawa. Gawin tayong kagaya ng Amirul Mu'minin na kanyang sinabi po, napakaganda po. Ma'abadtuka khawfan min narik wala tama'an fi jannatik bal wajadtuka ahlan lil ibada fa'abadtuka ya Rab. Ang kadahilanan ng pagsamba ko sa iyo, o aking Panginoon, o Allah, ay walang iba kundi ang mapalapit po sa iyo, pagkat ikaw lamang ang nararapat sambahin sa lahat ng mga panahon at lugar, magpakailanman. At hindi ko po ikaw sinasamba dahil sa gusto ko ang iyong paraiso o ang takot ako sa iyong jahannam, ang impyerno. Nawa gawin po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga pinakamataas na uri na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At mapapilang tayo sa mga khawasul khawas. Kumbaga, nukhabaul mustafain, elites of the elites, mga mahal kong kapatid, na kung saan ang kanilang pagpapasting sawmu khawasil khawas wa huwa tarku kulli ma huwa shaghilun 'anillah. Ang pag-aayuno nila ay walang iba kundi ang pag-aayunuhan nila ang anumang bagay. Magpapas sila sa mga anumang bagay, mag-aayuno sila, iwasan nila, mag-refrain sila mula sa mga nakakadistract, nakakaharang sa kanilang walang hangganang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po yung pagpasting nila. Hindi lang po pinupuasahan nila, pinapastingan nila ang mga nakakabatal na mga bagay sa taong nagpa-fasting. Wa yatamahadu qasduhum fi jihatil qurbi war ridha faqat. Ang tanging layunin ng kanilang pag-aayuno ay walang iba kundi ang mapalapit sa Allah at makamtan ang kanyang lugod, ang kanyang tuwa, ang rida. Si Imam Hussein ay mula sa mga pinakamagandang halimbawa ng taong may ganap na lugod mula kay Allah. Sinabi pa ni Imam Hussein, ridan bikadaik tasliman li amrik la ma'buda siwak ya ghiyas al-mustaghisin. O aking Panginoon, nasisiyahan po ako ng husto sa iyong kalooban at sumusunod po ako sa iyong utos. Walang Diyos maliban sa iyo, o tagapagligtas ng mga humihingi ng tulong. Yan po ay nasabi niya sa huling mga yugto ng sandali ng kanyang buhay sa digmaang Karbala. Ito ay isang tanda na kanyang kadalisayan bilang alipin ni Allah at pagiging nasisiyahan sa kalooban ni Allah na mayroong kulay ng pagsusumikap at sakripisyo tulad ng pag-aalsa niya laban sa mga kaaway ni Allah sa Karbala. Bilang sagot sa mga taong nagnanais sisihin ng Allah sa mga kaganapang iyon dahil sa nangyari sa Imam Hussein alayhi salatu wasalam, kumbaga itong mga kalaban ng Islam, sinasabi nila kay Hadra, Sayyida Zainab salamullahi alayha, o ang pumatay, ang mga kaganapang ito ay kagustuhan ng Allah. Ano pong sagot ng mahal nating Hadrat Zainab alayha salam? Ma ra'aytu illa jamila. Tanging kabutihan lamang, kagandahan lamang ang nakikita at nasasaksihan ng aking puso at nalalaman ng aking mga mata. Iyan po si Hadra Sayyida Zainab salamullahi alayha. Siya po ay isa sa mga simbolo para sa mga kababaihan, hindi lang bagkus pati sa kalalakihan, sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, sa mga ating mga ina, sa mga kapatid natin. Ang Hadra Sayyida Zainab ay para bang din kanyang, tulad din siya ng kanyang mahal niyang ina na si Sayyidatuna Sa'il Alamin, na si Fatima Zahra alayha salam, at gaya din ng kanyang ina na si Sayyida Hadra Khadija salamullahi alayha. Ngayon po ay ating puntahan ang mula sa mga epekto o effects ng pag-aayuno at pagkagutom. Mula sa kitab na Al-Muraqabat A'malus Sanah ni Mirza Sheikh Al-Faqih Al-Kamil Al-Alim
Ar-Rabbani, Al-Alim, Al-Amil, na si Mirza Jawad Agha Al-Maliki at Tabrizi ridwanullahi alayhi. Sa pangsiyam na kabanata sa Al-Faslut Tasi' ang patungkol sa pagmurakabat sa buwan ng Ramadan. Sinabi po niya sa kanyang mukaddima, ito po yung libro, mga mahal kong kapatid, Al-Murakabat, A'malu As-Sana. Ito po ay nahiram natin sa buting Sheikh na si Sheikh Mastur Hafidahullah. Sabi po dito sa kitab niya sa page 80, Al-jaw'u fihi fawaid lis-saliki fi takmili nafsihi wa ma'rifatihi bi rabbih la tuhsa. Allahu Akbar. Ang jaw', ang gutom, no? Ang pagkagutom. Fihi fawaid lis-salik. Ito ay napakaraming mga benepisyo, lalong-lalo na ang spiritual na wisdom, spiritual na epekto ng jaw', itong gutom. Para sa mga sila salik, itong mga sila, mga wayfarer o kaya mga traveler papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para saan? Fi takmili nafsihi wa ma'rifati bi rabbih la tuhsa. Hindi po mabibilang ang dami ng mga benepisyo nito, lalong-lalo na ang spiritual na usapan. Para makumpleto, ma-perfect ang kanyang nafs, ang kanyang soul, ang kanyang sarili, mga mahal kong kapatid. At upang malaman niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang makilala niya. Napakarami po lato sa ang kanyang fawaid. وَقَدْ وُرِدَ فِي فَضَائِلِهِ أَشْيَاءٌ عَظِيمَةٌ فِي الْأَخْبَارِ. Sabi niya, yan po ay napakadaming mga narasyon, mga ahadith na naisalaysay. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal, jahidu anfusakum bil jaw' wal atash, fa innal ajra fi dhalik ka ajril mujahid fi sabilillah wa innahu laysa min amalin ahabba ila Allah min jaw'in wa atash. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, ijihad nafs ninyo, magjihad kayo, ijihad niyo ang inyong nafs sa pamamagitan ng gutom at ng pagkauhaw. Sa pamamagitan ng paggutom at ng pagkauhaw. Sapagkat ang bunga niyan, ang resulta niyan ay parang ajar, ay parang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sila nag-struggle sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang pinakamamahal na amal o gawain na pinakamamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban dito sa jaw at atash, dito sa buwan ng Ramadan. Mga mahal kong kapatid. Wakal, sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, afdalukum indallahi manzilatan yawmal qiyamah atwalukum jaw'an wa tafakkuran fillahi subhanahu. Allahu Akbar. Ang pinakadakilang possession na mayroon kayo o kayong mga mananampalataya sa yawmal qiyamah ay ang sinumang pinakamahaba ang kanyang jaw, kanyang pagkagutom, at ang mahaba ang kanyang tafakkur. Sa ibang riwaya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Allahu Akbar. Ang pag-meditation o meditating, no? Itong pagdininay-nilay, pagmumuni-muni, pagtafakkur, kahit isang segundo lamang, khairun min ibadati sab'ina sana, ay mas mabuti pa sa 70 taon, 70 years na ibada. Yan po ang bunga ng pagtatafakkur, lalong-lalo sa taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wakala li Usama, ang Rasul ay naghadith, sinabi niya po kay Usama, in istata'ta ayyatiyaka malakul maut wa batnuka ja'i' wa kabaduka dam'an faf'al. Fa innaka tadriku bidhalika ashrafal manazil wa tahillu ma'an nabiyyin wa tafrahu bikudumi ruhikal malaikatuh wa yusalli alaykal jabbar. Allahu Akbar. Mga mahal kong kapatid, napakaganda po ang sinabi ng Rasul sa isa sa mga companion niya na si Usama. Sabi niya kay Usama, kung kaya mong gawin na kapag dumating ang malakul maut sa iyo,
na dapat ang iyong tiyan ay gutom at nauuhaw. Kapag kaya mo gawin mo yan. Pag kaya mo yan, gawin mo yan. Sapagkat, pag nagawa mo yan, maaabot mo ang pinakamataas, pinaka-honor, pinakadakilang posisyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. At makakasama mo ang mga anbiya, ang mga nabi, alaihimussalatu wassalam jami'an. Wa tafrahu bikudumi ruhika al-malaika. Pag ikay ay namatay, matutuwa ang mga anghel sa kalangitan sa pagdating ng iyong sarili. Allahu Akbar. Wa yusalli alayka al-jabbar. Mga mahal kong kapatid, kapag ang presidente, o kaya ang mga gobernador, o kaya mga taong kilala na nagpaabot ng salam sa iyo, ay lubos kang matutuwa at masisiyahan ka. Paano pa kaya kung Rabbul Alamin, ang Diyos ng sanlibutan, ang magpaabot sa iyo ng salam? Mga mahal kong kapatid, Wakal, sabi po ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, aji'u akbadakum wa'aru ajsadakum la'alla qulubukum tarallah azza wa jal. Allahu Akbar. Gawin niyong gutom, uhaw ang inyong mga sarili, ang inyong mga tiyan, ang inyong mga sarili. Marahil, sa pamamagitan niyan, makikita niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng inyong mga puso. Mga mahal kong kapatid, wa fi hadith al-mi'raj, sa hadith na mi'raj, ito ay hadith al-Qudsi, sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinanong niya ang ating propeta sallallahu alaihi wa sallam, Ya Ahmad, sallallahu alaihi wa sallam, hal ta'lamu ma mirathus sawm? Alam mo ba, ano ang bunga o resulta ng pag-aayuno? Ano po ang sagot ng ating mahal na propeta? Qal, la, hindi po ya Allah. Ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yurasus sawmu killatul akal wa killatul kalam. Ang resulta o bunga ng pag-aayuno ay magiging kunti ang ating pananalita. Bakit mga mahal kong kapatid? Ang Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, mayroon po siyang wika na pakakanda. Kung di pa ako nagkakamali, dyan po ay matatagpuan din sa kitab na Nahjul Balagha. Hindi pa ako nagkakamali. Ida tammal aqlu nakasal kalam. Pag naging kompleto na, naging buo na ang akal, ang pag-iisip ng isang tao, nakasal kalam. Kumukulang na, kumakaunti na ang kanyang pananalita. Ang mahal kong kapatid. Yurasus sawm killatal ak wa killatal kalam. Ang bunga ng pagpapasting ay kukunti yung pagkain ng tao at kukunti yung pananalita niya, ang kanyang pangungusap. Tapos anong pang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mirathus sawm? Itong bunga resulta ng pagiging silensyo, pagiging silence. Innaha turithul hikmah. Itong pagsisilensyo, silence, siya po ay nagbubunga, nagre-resulta ng hikmah, ng wisdom, ng karunungan, o kaya kaalaman. At ang hikmah, turisul ma'arifah, yan po ay nagbubunga ng ma'arifah, mga mahal kong kapatid. At ang ma'arifah, turisul yakin, ay nagbibigay ng yakin. Pag ang isang tao nabigyan ng yakin, ano po ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? فَإِدَسْتَيْكَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِ كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْبِيُّسٍ. Ito pa ay maalala namin na isa sa mga asatid namin sa wikang Arabic, kami ni na Sheikh Ja'far Tanjil, hafidahullah, mula sa Afrika, bansang Afrika. Natakil niya po ito sa class namin. فَإِدَسْتَيْكَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِ كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْبِيُّسٍ. Kapag ang isang mu'min, siya ay mayroon ng ganap na yakin, wala na po siyang pakialam kung ano yung buhay niya. Magsisimula ba yan o mahirap ba yan o nasa kasaganaan. Ganun po. Pagkat siya po ay isa ng may ganap na yakin. Itong mga to, fahada maqamur radin. Yan ay nasa station na ng rida ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po yung nabagin natin sa simula. Isa sa mga pinakamagandang halimbawa ay ang
Abu Abdullah al-Husayn alayhi salatu wassalam at ni Sayyidah Hadra Zainab alayhi salam. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman amila biriday," sino mang tao ang nagawa niya ito sa pamamagitan ng aking pagkalugod, walang ibang hinahangad niya kundi ang kalugdan ko siya, uljimhu salasa khisal. Siya ay bibigyan ko ng 3 bagay na kailaman ng 3 ito ay hindi magkakahiwalay. Una, syukran la yukhalituhul jahal. Siya ay lagi nagpapasalamat sa akin na kailaman hindi niya makakalimutan ako. Wa dhikran, pangalawa, la yukhalituhun nisyan. At lagi niya akong inaalaala na kailaman hindi niya ako makakalimutan. Wa mahabbatan, ang pangatlo ay ang pagmamahal. La yu'tharu ala mahabbati hubbul makhlukin. Okay, la yu'thiru o la yu'athiru ala mahabbati hubbul makhlukin. At ang pangatlong ito, sabi ng Allah, bibigyan ko siya ng pagmamahal na tunay na pagmamahal na kung saan itong pagmamahal na to ay ako lamang. Hindi siya ma-mix o mahalo ng anumang pagmamahal ng mga ibang nilalang. Pure ang pagmamahal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, فَإِذَا أَحَبَّنِي أَحْبَبْتُهُ وَحَبَّبْتُهُ إِلَى الْخَلْقِ. Pag ako ay kanyang minahal, mamahalin ko siya ng lubusan at ipamamahal ko siya sa mga aking nilikha. Mamahalin siya ng mga anbiya, mamahalin siya ng mga propeta, ng mga imam alaihimussalatu wassalam at ng mga lahat ng nilalang. Ito pa mga kapatid, pinakamaganda na mga kasunod nito. Wa aftahu ayna qalbihi ila jalali wa adamatihi. Allahu akbar. Fala ukhfi anhu ilma khassata khalqi. Allahu akbar. At bubuksan ko ang mata ng kanyang puso para makita niya ang aking kadakilaan, ang aking pagkajalal, ang aking adama, ang aking pagkaglori. Mga kong kapatid. Fala ukhfi anhu ilma khassati khalqi. At kailanman hindi ko itatago sa kanya ang anumang mga ilm ng mga elite ko. Allahu akbar. Unajihi fi dulumil layli wa nurin nahar. At bubulungan ko siya, kakausapin ko siya sa kadiliman ng gabi at sa kaliwanagan ng araw. Kumbaga, 24 hours mga mahal kong kapatid, siya ay kinakausap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang mga sipat na mga totoong mu'minun, lalong-lalo ang mga sila tunay ng mga tagasunod ng Quran at ng Ahlul Bayt, tagasunod ng Thaqalain. Mga mahal kong kapatid. Hatta yanqati'a hadithuhu ma'al makhlukin wa mujalasatuhu ma'ahum. Ba't ito gagawin Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ay kinakausap na ni Allah 24 hours, mga mahal kong kapatid, upang maputol na ang pangungusap ng alipin ni Allah, ang kanyang pananalita sa mga nilalang. At ang palaging si Allah subhanahu wa ta'ala na lamang ang kanyang kabibisihan. Tanging si Allah lamang, mga mahal kong kapatid. Wa usmi'uhu kalami wa kalama malaikatihi. At ipapaparinig ko sa kanya ang aking kalam, mga Allahu Akbar, mga mahal kong kapatid. Wa kalama malaikati, at ang mga wika, pananalita, pangungusap ng mga anghel ko. Wa uarrifuhu, pwede ding basahin po ayon sa Nahu o kaya sa grammar. Hatta yanqati'ah kanina. Ngayon, waw, ma'tuf, o atif, wa usmi'ahu kalami wa kalama malaikati wa uarrifahu sirri alladhi satartuhu min khalqi. At bigyan ko siyang kaalaman. Anong klaseng kaalaman na yun? Ang rahasya, ang secret, ang sekreto, sabi ni Allah. Ipapaalam ko sa kanya ang aking sekreto, ang sekretong na yun na kung saan ay itinago ko mula sa mga nilalang. Allahu Akbar. Wa astaghrikanna aqlahu bima'rifatih. Pupuniin ko ang kanyang isip, ang kanyang akal ng aking ma'rifah. Hindi po basta-basta po ang pag-ayon ng mga mahal kong kapatid. Wala akumanna lahu makama aqlih. Kumbaga, patitibayin
ni Allah subhanahu wa ta'ala itong posisyon ng akal ng taong yan. Thumma, laahwunanna alayhi al-mauta wa sakaratihi. Allahu Akbar. Wa hararatihi wa faza'ih hatta yusaka ilal jannati sawqa. Mga mahal kong kapatid. At gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na easy lang. Napakadali lang ang pagtanggal ng kaluluwa sa taong ito. Hindi siya makakaranas ng anumang kahirapan. Hatta yusaka ilal jannati sawqa. Hanggang siya ay makarating ng aking paraiso. Faida nazala bihi malakul maut, kapag ang malakul maut ay pumunta na sa kanya, no? Siya ay para kunin na, ipabalik sa Allah. Yakul, ang sasabihin ng malaika, marhaban bika wa tubalak thumma tubalak. Kumbaga, welcome na welcome ka. Marhaban, khush amadid. Maligayang pagdating. Inna Allaha ilayka lamustaq, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, namimiss ka na niya. Mahal akong kapatid, ikaw nag-aayuno sa mahal na buwan na ito. Anong sabi ng Allah? Yakul, hadihi jannati, patabahbahu fiha. Yan ay paraiso ko. Feel at home, kumbaga. Yan ay bahay mo. Yan ay palasyo mo. Wahada jawari faskunhu. Yan ang aking kabahayan. Yan ang aking mga kapitbahay. Faskunhu. Manatili ka dyan. Anong sasabihin ng taong ito, itong kaluluwa niya, itong spirito niya? Ilahi arraftani nafsak, fastagnaita biha an jami'i khalqik. Fastagnaitu biha an jami'i khalqik. O Allah, ako ay inyo pong binigyan ng ma'rifa na makilala ang iyong sarili. Kahit sa dua, Allahumma arifni nafsak. Fastagnaitu biha an jami'i khalqik. Hindi ko na kinakailangan ang sinumang, wala na akong gana sa mga nilalang mo, ya Allah. Tangi ikaw lamang. Wa izzatika wa jalalik, at susumpain ko Allah sa pangalan mo po. Ako po ay sumusumpa sa inyong kadakilaan, sa iyong glory. Law kana ridaka fi an uqatta'a irban irba aw uqtala 70 qatlatan bi ashadda ma yuqtalu bihin nas lakana ridaka ahabba ilay. Allahu Akbar. Kapag ang iyong rida o kalulugdan mo, ya Allah, ang iyong rida, na kahit pa ang aking buhay, no? Sa ibabaw ng mundong ito, kumbaga naisin na bumalik sa mundo, para lamang makamtan muli ang paulit-ulit na rida ni Allah subhanahu wa ta'ala, fi an uqatta irba aw uqtala 70 qatla, kahit pa pagpuputol-putulin ang aking katawan, no? O mamatay ako ng 70 bisis, na pinakamahirap na sitwasyon ng pagkamatay. Kumbaga itong sa digma ng kanyang minimin dito, lakana ridaka habba ilay. Mas mahal ko pa rin o mas matindi pa rin ang iyong rida. Yung pa rin ang inaasam-asam ko, ya Allah. Yan po, mga kong kapatid. Paqala Allah Ta'ala azza wa jal, wa ijjati wa jalali la uhujibu bayni wa baynaka fi waqtin min al-awqat hatta tadkhula alayya ayya waqtin syi'ta kadhalika af'alu bi ahibbai. Sabi ng Allah, wallahi, kung baga sa ating tao, tayo ay magwawallahi, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, sa aking kadakilaan, la uhujibu bayni wa baynak. Tatanggalin ko ang anumang kurtina, ang anumang obstacle, anumang harang, no? Sa pagitan ko at pagitan mo. Sa lahat ng mga panahon at mga oras, ikaw ay makakapasok sa akin. Allahu Akbar. Ayya waqtin syi'ta, sa lahat ng oras na nais mo. Kadhalika af'alu bi ahibbai. Yan ang resulta ng mga sinumang nagtataglay nito. Ganyan ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinakausap sila sa araw at gabi. Papasukin sila sa paraiso, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa po kalugdan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po ang mga epekto ngayon po tatalakayin po natin 4 o 5 mula sa mga epekto ng pagpapasting o kaya itong pagkagutom o pagkauhaw. Wa minha
ito po, sinabi ng kitab na ito, according sa mga riwaya, no? Minha sifaul qalbi. Ipipurify, lilinisin ang puso. Lianna syaba yuksirul bukhar fid dimag, fayuriduhu syabah sakar. Fayuthqilul qalba bisababihi anil juryan fil afkar. Wa an sur'atil intikal, fayamal qalbu al-jaw'u bi khilafi dhalik, fayusiru sababan li sifa'il qalbi wa rikkatih. Wa yuhayyi'ul qalb liidmanil fikri al-musil ila al-ma'rifah wa lahu nurun mahsus wa ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam man aja'a batnahu adumat fikratuhu wa qad sami'at mawarith al-ma'rifah. Kumaga ang ninanais nito ay parating na ang puasa o kay pag-aayuno, ito ay nililinis niya ang ating mga puso o mga kapatid ko sa pananampalataya. Pagkat alam niyo po, pag ang tao ay busog, nahilo ang kanyang kaisipan, nahilo ang kanyang, unang-una na mabigat ang kanyang, ang kanyang tiyan. Fayamal qalb, mabubulag ang kanyang puso. Ngunit pag gutom ang isang tao, yan ay nagiging dahilan para luminis ang kanyang puso, magiging soft siya, mga mahal kong kapatid. Siya ay at yuhayyi al-qalba liidmanil fikri al-musili al-muwassili ila al-ma'rifah. Sa pamagitan ng pagpapasting o pagkagutom na ito, ihahanda nito ang puso para maabot ang tinatawag na ma'rifah. Bibigyan sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala ng nur, ng kaliwanagan. Ayon sa ulat mula sa propeta sallallahu alaihi wa sallam, siya po ay nagwika, man aja'a batnahu adumat fikratuh. Sino mang pinagutom niya ang kanyang tiyan, ang kanyang sarili, adumat fikratuh. Mag-illuminate, dadakila ang kanyang kaisipan. Mga mahal kong kapatid. At matatamasa niya, makakamtam niya ang mga ma'rifah. Pangalawa po, mula sa mga epekto ng pagpapasting ay ang al-inkisar wad-dul. Kumbaga, gagawin ang tao bilang humble. At magiging dalil bilang tunay na alipin sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا دَلَّ النَّفْسِ يَسْكُنُ لِرَبِّهِ وَيَخْشَى. Pag ang isang nafs, ang sarili, ay naging dalil, naging humble na siya, naging tunay na alipin na ni Allah, siya po ay yaskunu li rabbihi wa yakhsha. Allah na, tanging si Allah lamang lang po ang kanyang tinatamasa. Wa yakhsha, ang kinakatakutan, ang kanyang pinagpapataripaan. Mga mahal kong kapatid. Pangatlo po ay ang kasru surati syahwat wal kiwa allati turithul ma'asi wa tuqi'u fil kaba'ir al-muhlikat lianna aghlab al-kaba'ir tansha'u min syahwatil kalam wa syahwatil faraj. Allahu akbar. Ang mula sa mga epekto ng pagpa-fasting ay ang puputulin, ibibreak itong mga syahwat natin, mga kapatid. At ang mga itong nakatagong mga puwersa, itong mga puwersa na to na kung saan ay nagdudulot para itulak ang tao sa mga gawaing maksiya, mga kasamaan. At ilalagay lalong-lalo na malalagay ang sarili sa mapanganib na sitwasyon, itong mga malaking mga kasalanan. Watuki fil kaba'ir al-muhlikat. Pagkat itong kabair, mga mahal kong kapatid, tunsha'u min syahwatil kalam wa syahwatil faraj. Ang pinakasani, ano ang dahilan nitong mga kabair, itong mga maksiya, ay dahil sa syahwa sa pagsasalita. Ano pa? Syahwa mula sa faraj. Naway itong dalawa, nawa gawin Allah subhanahu wa ta'ala kukunti ang ating pananalita at ang ating syahwa sa pamamagitan ng pag-ayuno sa buwan na mahal na buwan na Ramadan, mga mahal kong kapatid. Wa kasru syahwatain, itong pagpatay, itong pagpawalang bisa sa syahwa kalam, itong nais o masamang nais lagi nagsasalita, itong syahwa at ang syahwa faraj.
Itong pagputol sa dalawang ito, sababon, ito ay nagiging sabab o nagiging dahilan, lili'tisami minal mahlaka, upang maging ligtas mula sa mga muhlikat, itong nakakasira sa isang tao. Pangapat po, daf'un naum al-mudayyi lil umur, mga mahal kong kapatid. Itong pagpapasting, itong taong laging gutom, tatanggalin ng fasting nito, itong pagkagutom, no? Ang taong palaging natutulog, gusto lang niya matulog. Pag siya ay gutom, siya ay fasting, yan ay lagi siyang active ang kanyang puso. Lagi siyang nag-iisip ng, lalong-lalo sa buwan ng Ramadan, ng kabutihan. Wa huwa ra'su malil insan litijaratil akhirat. Pag gutom ang tao, no, mama kong kapatid, kukunti ang kanyang panalita, kukunti ang kanyang pagkain. Kumbaga, ito ay nagiging hadlang sa hindi niya pagsagawa ng mga tahajjud o ng mga ibadah. Kaya't ang pagpapasting, pag nag-ano ka before sahar, no, itong mga kunting mga pagbuka, itong mga tawag sa Tagalog, itong pagbuka, pagbreak ng fast, no? Kumbaga, itong mga nabanggit natin, mawawala yung antok natin upang para saan ito? Una-una, tayo ay makapagsagawa ng mga ibadah para sa hinaharap natin, mga mahal kong kapatid. Wa huwa sababun li dawamis sahar. Ito yung magiging dahilan din ng itong laging pagkagising niya sa gabi, no? Siya ay always gising sa gabi. Ano pa mga kong kapatid? Alladhi huwa badru kulli khair. Yan kumbaga ang pinaka-ina o pinakaugat ng mga kabutihan. Pagkat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, according sa Quran at sa mga hadis, no, siya ay laging gising sa gabi, no? Nagtatahajjud siya. At panglima, mga kong kapatid, tayassuru jami'il ibadat min wujuh ahwanu wa qillatul ihtiyaj ila at-takhalli wa tahsil at-ta'am wa qillatil ibtila bi amradin shatta. Maganda po, mga kong kapatid. Pag ang tao ay nagfa-fast, kukulang yung pagkakain niya, no? Less eating na lang siya, ito ay hindi siya laging pumupunta sa CR, mawalang galang po, no? Hindi siya laging pumupunta sa WC, itong tinatawag nila dito sa Iran, itong Baitul Khala, no? At hindi na siya laging naghahanda ng kanyang pagkain, wa tahsilit ta'am. At ano pa, mahal kong kapatid? Kukunti na ang kanyang, hindi na siya basta-basta madadapuan ng mga anong iba't ibang klase ng mga sakit. Mga kong kapatid, ang pagpapasting, no? Isa pa sa mga kasabihan ng mga no? Itong khairu minal ilaj. Al-wikayatu khairu minal ilaj. Ang pag-iingat ay mas mabuti kaysa paggagamot. Pag nag-iingat ka palagi, so, malayo ka sa mga mga bagay na nakakasakit o kaya'y nakakasira sa iyong sarili. Pagkat mga mahal kong kapatid, ang tiyan, fa innal ma'idata baytud da. Allahu Akbar. Wal hamya ra'su kulli dawa. Tingnan mga kapatid. Itong mga tiyan natin, yan ay bahay ng mga sakit. Nawa, sabi pa nila ay you are what you eat. Kumbaga ano yung kinakain mo, wala kang respeto sa sarili mo. Naway unang itong sinasabi ko, yung una sa sarili na nagsasalita. Napaka mahal po, no, ng ating health o itong ating sarili na nawa. Pag-ingatan po natin ang ating sarili mula sa mga pagkain. Wa kullu dhalika mihwaju lil insan li urudid dunya min maliha wa jahiha alladaini fi ma halaka man halak. Dahil sa mga ito, dahil sa mga syahwatul kalam, syahwatul faraj, itong lahat, itong mga pagkamalabis sa lahat, ito ay nasira na. Kung sino yung mga nasira dyan, mga naway iligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Pang-anim po, mga mahal kong kapatid, at tamakunu min badlil mal wal itam wasilah wal bir wal hajj wal ziyara wa bil jumla al ibadat al maliyah tikulliha. At mula sa mga benepisyo, lalong-lalo na itong spiritual wisdom, itong pagtangka o pagpuasa, itong pag-fast, pag-ayuno, gagawin nitong fasting na to ang tao na upang makapagtulong din sa kanyang kapwa, upang may gasto niya, imbis na igasto na sa mga sobrang nakapag-mubaddir o naging mubaddir na siya, no? Ay, pag nagpapasting ang tao,
pag naabot niya ang tunay na pagpapasting, magiging isang tunay na mu'min siya, igagasto niya ang kanyang mga kayamanan o mga ano-ano ari-arian, no? Itong mga mayroon siya na mga ano, sa pagpapakain sa mga kapwa, pagtulong sa mga charity o sa mga komunidad o ng mga nangangailangan, lalong-lalo sa silatur rahim, itong mga magiging maayos ang irtibat niya sa kanyang lalong-lalo sa mga waliday sa kanyang dalawang magulang at sa mga malapit niyang kamag-anak o sa mga kapwa niya. Walbir, walhaj, sa pamamagitan ng mga pira ngayon, no, ay makapag-hajj siya, nakapag-ipon siya ng pag-hajj at lalong-lalo sa pagziziyara sa mga mahal na mga libingan ng mga anbiya ng mga ima alaihissalatu wassalam. Ngayon, ang resulta ng lahat nito pag nagawa natin itong tunay na pagpapasting, no? Mga mahal kong kapatid, sabi dito sa kitab, wa idza tamahada laka hadhihi almuqaddamatu yantaj laka fawaida adima. Makakamit mo itong mga pinakamalaking mga fawaid, benepisyo. Una po mga kapatid, annaka ta'lamu bil ilmi al-qat'i, walang duda. Malalaman mo na ang pagpapasting, itong pagpapasting, no, pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't niya po itong tayong mga bisita ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ba't po tayo ay hinurmat pa? Kumbaga, sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang mga bisita sa buwan na to ay bago sila makapasok dito o nandirito na sila, ay ang unang-unang inalok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang magpasting. Ano po yung dyan? Sabi dito, annaka ta'lamu bil ilmi al-qat'i wajh ikhtiyarillahi li dayfihi la-jaw'. Bakit sa pamamagitan ng jaw'? Bakit sa pamamagitan ng pagkagutom na tayo ay pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang visitor dito sa buwan na ito? Li'annahu la ni'mata an'am wa asna min ni'matil al-ma'rifah wal qurbi wal liqa wal jaw' min asbabiha al-qariba. Mga mahal kong kapatid, sapagkat wala nang pinaka-ni'mat pa, pinakamataas na ni'mat kaysa pagkagutom, mga mahal kong kapatid. Bakit? Ito ay ma'rifah, mga mahal kong kapatid. La ni'mata an'am wa asna min ni'matil ma'rifah. Mga mahal kong kapatid, pag tayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ma'rifat sa mamamagitan ng pag-aayunong ito, malalaman natin na itong pagkagutom natin, itong pagpapasting natin, yan ay pinakamalaking ibada at makakatamasa tayo, makakamtan natin ang ma'rifah. Pagkat nabanggit natin sa simula, sa mga unang nabanggit natin na bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ma'rifah, mga mahal kong kapatid. At ang qurb wal liqa, mayroon pa bang pinakamalaki sa mga biyayang ito? Ang ma'rifah, ang mapalapit sa Allah at ang kanya, at al-liqa, makapaghimatinguan ni Wansintuhan. Ang makaharap natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang waljaw min asbabiha al-qariba, at ang pinakamalapit dito sa lahat ay sa pamamagitan nito ay ang pagkagutom natin, ang pag-fasting natin, mga mahal kong kapatid. Ito yung pinakamalapit na bagay para makamtan ito, para mapalapit, makuha ang rida ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa po, wa ta'lam anna as-sawma laysa taklifan. Allahu akbar. Bal tashrifun yujabu syukran bihasabih. Hindi lang po natin malalaman na ang pagpupuasa, pagpapasting ay wajib lang. Bagkus ito ay tashrif, pag-honor ni Allah subhanahu wa ta'ala na wajib sa ating lahat na pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal kong kapatid, gaya po lang sabi, yan po ay sa Allah na makamtan natin ang mga saumu khawasil khawas, ang pagpapasting ng mga sila elit mula sa mga pinakailit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tara annal minnata lillahi ta'ala fi ijabih, at malalaman natin ang minnat, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tanggapin natin. Itong inutusan tayo magpasting, ay dapat magpasting tayo. Allahu akbar. Wa ta'rifa makanata nida'illahi laka fi kitabi ayatis sawm wa taladdadu minan nida idha alimta annahu nida. Maabot mo yung tamis, alam mo yung gaano kasarap itong tawag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay sabik na sa buwan ng Ramadan, mga mahal kong kapatid. Idha alimta annahu nida,
pag yan ay alam mo, yan ay invitation sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala, wa da'watun lak lidaril wusul. Ang pagpapasting na yan, pag-honor sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala at imbitasyon sa iyo para makakunikta ka sa Kanya. Allahu Akbar. Anong sabi natin kanina? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadil Quds, fi hadisil Mi'raj, wa unajihi fi dulmil layli wa nurin nahar. 24 oras po mga kapatid, kinakausap tayo ni Allah. Subhanallah, nawa alam natin ano yung pangungusap natin sa Kanya. Allahu Akbar mga kapatid. Paano tayo magmunajat sa Kanya? Mula sa mga kitab, siguro nabanggit natin sa mga lumipas na mga recording videos, na napakadaming mga nakapagtalata paano tayo makapagmunajat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Sahifatu Sajjadiyah ni Imam Zain al-Abidin, Allahu Akbar, alayhi salatu wasalam. Ang Amirul Mu'minin, ang Dua Kumail, ang lahat ng mga ziyar, ang mga munajat nila, mga mahal kong kapatid. Tinuturan tayo nila paano magmunajat sa Allah, paano maging tunay na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po yung sabihin ng iba, ang pag-pray ngayon sa Allah, hindi na magsasamahan ng 5 beses sa loob ng 24 oras. O kaya sinasabi ng mga ibang religion, no? Pupasok ka sa kwarto mo, huwag kang magbukas ng anumang dua dyan, kumaga puso mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak kong kapatid, ano po ang kadahilanan o bunga ba't pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anbiya? Walang iba po kundi ay maging alipin, tunay na alipin tayo, tunay na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naririyan ang mga aklat na nabanggit natin na paano tayo maging tunay na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang sa mga awliya niya, sa mga hanay ng mga anbiya niya sa yawmul qiyamah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal kong kapatid. Wa ta'lam, pangatlo po, annal hikmata fi tashri'ihi killatul aq wa tadifil qiwa. Malalaman po natin ano ang wisdom. Bakit ginawang wajib ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpuasa, ang pagpapasting? Dahil sa ano? Killatul akal. Upang kumulang, maging less eating tayo mga kapatid. Watadiful kiwa. At pahinain itong mga kiwa, itong mga syahwatul kalam, syahwatul ak, ano pa? Syahwatul faraj. Pagkat itong mga to ay tumutulak sa tao para makagawa ng mga maksiya, lalong-lalo na ang al-kabira, itong mga ad-dunub al-kabira o kaya tinatawag sa parasi na gunahi kabire. Watadun an ta'kula fil layl ma taraktahu fin nahar. Pangapat po, annaka idza aribta syarpa ma urid minhu laka wa tajtahid fi tahsihi wal ikhlas fihi yusallima laka fawaida. Pag malaman mo itong pagkaunol nito, no? Ikaw ay mag-ijtihad, ikaw ay mag-struggle, mag-strive para makamit at magpaka-ikhlas upang maibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala itong mga nabanggit natin na mga fawaid o mga benepisyo. Panganim po, mga mahal kong kapatid, malalaman po natin na anna sawma laysa minat ta'am wa syarab. Ang pagpapasting ay hindi lang mag-refrain o magpatilayo o umiwas sa mga nakakabatal, nakakapagginbalit diditin ng ating puasa, pagpapasting, umiwas sa mga pagkain o kay mga inumin. Hindi po lang ganun. فَإِذَا سُمْتَ فَلْيَسُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ حَتَّى ذُكِرَ فِي بَعْدِهَا الْجِدُّ وَالشِّعْرُ. Mga mahal kong kapatid, hindi lang mag-ayuno tayo na umiwas sa mga nakakabatal ng ating mga puasa. Bagkus, فَإِذَا سُمْتَ, kapag ikaw ay nagpasting, papagpuasahin mo, papagpapasting mo din ang iyong pangdinig, ang iyong mata, ang iyong dila. Sa ibang riwaya na banggit, al-jidd wa-shi'r. Pati itong shi'r natin, itong balat natin, ipagpapasting natin, pati yung buhok natin, mga mahal kong kapatid. Annaka ta'rifu anna an-niyyata bi hadha al-amal la yaliku an yakuna li daf'il iqab faqat wa la yaliku an yakuna li jalbi thawabi jannatin na'im wa in hasala bih. Bal haqqu niyyati hadha al-amal annahu muqarrabun min Allah wa musilun ila qurbihi wa jawarih wa ridah. Allahu Akbar, mga mahal kong kapatid, na napakaganda po itong panghuli po. Pag nalaman mo itong wisdom, itong pagpapasting ito, malalaman mo na ang intention sa fasting na yan ay hindi lang upang maipalayo mula sa narka, mula sa jahannam, mula sa impyerno,
o kaya'y para makamtan ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa na ang dalawang ito ay makukuha ng isang tao, no? Bagkus, ang nararapat na intention sa puasan nito, itong fasting na to, ay ito ay mukarrib. Ito ay nagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga mahal kong kapatid. At musilun ila kurbi, mapapalapit ka sa kurub niya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? At sa makakamtan ng kanyang rida. Ano pa? Bal ja'ala hadal amala li'annahu min jihatin annahu mukhrijun lil insan min awsapil bahima wa muqarribun ila sifati rawhaniyin nafsat taqarrub. Allahu Akbar. Hindi lang ginawang obligation ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapasting sa mga yun, bagkus ito ay ipinalalabas nitong pagpapasting ang isang tao mula sa mga katangian ng isang animal, isang hayop. At ano pa mga kapatid? Para mapalapit siya at maging spiritual na tao siya, mga mahal kong kapatid. Sa nafsat taqarrub, makamtan niya ang pinaka-perfect na pagpalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, gawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga ang fasting nila ay rida lang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mapabilang tayo sa mga pagpapasting ng mga anbiya, lalong-lalo ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, ang mga imma. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.